Yo, what is up? Magandang buhay. Sa wakas, eto na ang araw para masukat ko yung mga pinaghirapan ko sa ensayo. Eto na, ang Milo Marathon na ginanap dito sa MOA. 21 km nga pala ang dapat kong tapusin sa loob ng 2.5 oras. What if di ko matapos? Eh di sorry, wala tayong medal. Well, ito nga pala ang kwento at ilang tips na rin na napagdaanan ko bilang isang newbie at first time lumahok sa gantong klaseng event na hindi biro. 2:57 AM nang dumating kami sa area. Medyo na-delay sa paghahanap ng parking. Gun time namin sa 21 km ay 3 AM. Dahil alanganin na rin sa oras, wala nang warm up. Binitawan na kasi. Napakaraming runners na ang lahat ay iisa ng hangarin ang matapos itong 21 kilometers sa takdang oras. Plano ko ay mag-maintain lang ng pacing. Nakatatak na to sa isip ko. Wala kasi akong tulog dahil na rin siguro sa matinding excitement. Ito na ngayon, baka singilin tayo. Yari talaga. Bago pa ang pagsubok na to ay sinigurado kong makapaglaan ng oras sa pag-iinsayo. Minsan bago pumasok sa trabaho o kaya naman pagtapos ng trabaho. Maski nga day off ko, ilalakad o itatakbo ko pa yan. Wala na-inlove na ako To the point na di na ako nakakapag long ride sa pagbabike. At marami akong natanggihan dyan. Pati nga sa pag-iinom Kaya sorry na lang. Pero di naman talaga ako tumigil sa pagbabike. Bagkus, isinama ko ito sa aking training para palakasin rin ang aking hita. Bike to work kasi ako kaya isinabay ko na rin yon. Kasama na rin yung HIIT training at yung program na ibinigay sa akin o ipinagawa ni Pusher. Maraming salamat nga pala, Ple. So eto na nga. Nung oras na tumatakbo na kami, grabe ang init ng panahon. Singaw ng kalsada at ultimo hangin. Napakainit. Biruin mo 3 AM pa lang yon, samantalang sa amin sa Rizal 5 AM ang ginhawa pa. Bago mag-umpisa ay nag-Google na ako. Wala akong ibang pagbabasihan ng takbo kundi sarili kong takbo. Kung saan ako komportable at sa palagay ko steady lang na pacing. Ayoko kasing magtititingin sa Strava kaya binasi ko na lang sa takbo ko at kondisyon ng aking katawan. Habang tumatagal nga lang, parang nakakasakal na yung init ng panahon. Siguro dahil mainit na rin ang pakiramdam ko ng mga oras na to. Kaya napaka-importante talaga ng tubig nun Yung tipong madampian lang yung labi at saka lalamunan ko. Kahit konti, okay na yon. Isa pa, napakalaking bagay nun makapagbuhos man lang sa ulot katawan mo nang sa ganun lumamig man lang ang pakiramdam. May pagkakataon na nagkaubusan ng tubig. Doon ako nalungkot. Buti na nga lang at may Gatorade pa. Tapos pinaligo ko na rin, wala nang tubig May pagkakataon pa na pag humihinto ako sa mga water station saglit, nahihilo ko. Kaya gusto kong ituloy-tuloy na lang yung takbo ng mga panahon na yun Tapos may mga part pa na magugulat ka sa hams na madadaanan mo. May mga nadapa pa nga Kaya pag may nadaanan akong lubak o hams, sisigaw ako bilang babala sa mga kasunod ko. 10 kilometers, tumira ulit ako ng Google. Sabay habang natakbo ako ay tumitira ako ng baon kong gummy bear. Pagdating sa water station, dahil walang tubig, di Gatorade na lang ulit. Pero unti-unti lang, baka kasi bumigat din yung tiyan ko At manakit yung tagiliran ko, mahirap na. Konting tiis pa, may nadaanan akong signage nakalagay 20 kilometers. Ewan ko ba, bigla akong sumigla. Akala ko last kilometer na yon kaya nag-all out ako. Finish line na ang expect ko Ubusan na to. Hanggang sa unti-unting, usang gala, bumubungad 19 kilometers na signage. Di ko alam na duling ba ako o namalikmata, laspag na, ay ewan ko kung ano nangyari. May ilang kilometers pa pala, busit na yan. Sa puntong to, kalabang ko na ang sarili ko. Dala ng pagod, parang may bumubulong na huminto na ako. Pero di pwede yon. Iniisip ko kung saan ako nag-umpisa, syempre. Strong to, uy! Yan ang salitang pilit kong idinidiin sa isip ko at sa pagmumukha ko. Hanggang sa malapit na talaga akong matapos. Finally, ang tanong lang, aabot ba ako sa cut-off? Basta, umabot man o hindi, sa mga oras na nakalabang ko sarili ko, sinisiguro ko na paglabas namin dito, magkakampi na kami ulit ng sarili ko. Eto na yung mga buang moments ko nung time na to. Di ko alam kung magigets nyo Pero yun na yun, sobrang proud ko sa sarili ko. Ang masasabi ko lang, huwag magpakakampante, pero huwag din naman magpakaabuso. Importante ang ensayo at importante rin ang recovery. Hindi lang dapat katawan ang malakas dito. Marapat lang na palakasin ang pag-iisip at puso sa ating ginagawa. At higit sa lahat, ang tiwala sa ating sarili. At syempre, sa kay taas-taas ang may likha. Bueno, maraming salamat nga pala kay Pre Jeremy, kay Pre Pusher at kay Sir Philip.
Alam nyo na kung bakit. At yun, congratulations sa ating lahat. Ano't ano pa man ang naging resulta ng ating pagtakbo, ang tunay na panalo ay yung makauwi tayo sa pamilya natin, pinaguhugutan natin ng lakas.